5 taon ng full-time housewife si Leia Ramos. Mula nang isilang ang kanilang bunso na si Mika, nagdesisyon siyang iwan ang trabaho sa accounting firm para tutukan ng pag-aalaga sa mga anak. Sa unang taon, masaya siya. Ramdam niya ang suporta ni Arnold. Pero habang lumilipas ang mga taon, tila nababawasan ang halaga niya sa paningin ng asawa. 5:00 pa lang ng umaga, gising na si Leia. Tahimik siyang bumangon. Nagpakulo ng tubig para sa kape ni Arnold, sabay salang ng sinaing. Habang inaasikaso ang almusal, pinupunasan na rin niya ang mesa. Inaayos ang gamit ng mga bata at sinisilip kung may mga assignment pa si Kian na hindi pa nagagawa. Habang ang buong bahay ay payapa pa, siya'y abala na. Pagkagising ni Arnold, nakaupo na ito sa mesa at nagkakape. Hindi man lang tumingin kay Leia. Hindi na bago sa kanya yun. Minsan, hindi na siya napapansin. Anong ulam? Tanong ni Arnold na hindi man lang tumingin sa kanya habang hawak ang cellphone. Adobong manok. Paborito mo to, di ba? Paulit-ulit na lang. Wala na bang iba? Napayuko si Leia. Pasensya ka na. Hindi pa kasi ako nakapamili kahapon eh. Wala pang budget. Hindi na ito sumagot. Kumain ng tahimik, tapos ay tumayo at umalis. Isang halik man lang sa pisngi ay wala. Sa halip, narinig pa niya ang mahinang bulong ng asawa. Sarap ng buhay nito. Tagahintay lang ng sweldo. Masakit man, ngunit tinitiis niya. Para sa mga anak at para hindi masira ang pamilya nila. Pagkatapos ng almusal, hinatid na niya sa eskwelahan si Kian at inasikaso si Mika sa bahay. Pagkatapos nun, nilabhan ang mga uniform ng mga bata, sinabon ang CR, pinunasan ng mga bintana at muling naglinis sa kusina. Tanghali na nang makaupo siya sandali. Isang instant noodles ang kanyang tanghalian. Habang kumakain, naiisip niya, ganito na lang ba ako habang buhay? Isang dating kaibigan nag-message sa kanya sa Facebook. Leia, kamusta ka na? Grabe, napapansin ko di ka na nagpapakita. Miss na kita. Kape naman tayo minsan. Ngumiti si Leia. Isa si Mayet sa mga kaibigan niya noon sa trabaho. Masayahin, palaban at walang inuurungan. Busy sa bahay eh. Di na ako nakakalabas. Maybe next time. Sige, pero kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako ha. Na-touch si Leia. Wala siyang masyadong kausap kundi ang mga bata. Sa tuwing sinusubukan niyang makipagkwentuhan kay Arnold, puro sagot lamang ito ng pagod ako o wala ako sa mood. Isang gabi, habang patulog na ang mga anak, abala pa rin si Leia sa paglalaba ng mga natirang uniform. Tinawag siya ni Arnold. Leia, ayusin mo naman itsura mo. Ang losyang mo na. Hindi ka nakatulad ng dati. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Leia. Pero sa halip na magalit, ngumiti siya ng mapait. Pasensya ka na kung hindi na ako tulad ng dati. Baka kasi habang nagpapahinga kayo, ako, hindi pa tapos sa trabaho. Tumahimik si Arnold, pero hindi dahil sa guilt, kundi dahil wala siyang paki. Lumipas ang mga araw na tila wala ng pahinga si Leia. Pero kahit pagod, hindi siya makapagreklamo. Dahil sa bawat daing niya, may katapat na sarkastikong tugon si Arnold. Kung gusto mong tumigil sa ginagawa mo, edi magtrabaho ka na lang ulit. Pero tandaan mo, ako ang bumubuhay sa inyo ngayon. Ani Arnold, isang gabi habang sabay-sabay silang kumakain. Napayuko si Leia. Sa harap ng mga anak nila ay ayaw niyang ipakitang nasasaktan siya. Ngunit si Kian, na 8 taong gulang na, tila nakaramdam ng tensyon. Ma, ikaw po ang laging gumagawa sa bahay. Hindi ba trabaho rin yun? Inosenteng tanong ng bata. Ngumiti si Leia at hinaplos ang ulo ng anak. Pero si Arnold, sumimangot. Trabaho? Yung maghapon ka lang sa bahay? Maghugas, maglaba? Hindi naman yung nagdadala ng pera eh. Matigas na sambit ni Arnold. Simula noon, unti-unting naramdaman ni Leia ang lumalalim na distansya ng asawa. Hindi na siya hinahalikan nito. Hindi na rin niyayakap. At sa tuwing may family gathering, halos hindi siya pinapansin ni Arnold. At kapag may bisita, si Arnold pa ang nagkukwento ng mga panlalait na pabiro, ngunit may tusok. Si Leia, di na sanay mag-ayos. Wala na kasing pinapasukan eh. Sayang, dati ang ganda-ganda nito.
Hindi alam ni Arnold na sa bawat salitang binibitawan niya ay parang kutsilyong pumupunit sa damdamin ni Leia. Isang araw, habang naglilinis ng aparador, may nahulog na resibo mula sa bulsa ng pantalon ni Arnold. Isang resibo ng restaurant. Pangalan ng high-end na lugar. May petsang weekend at may 2 tao lang sa bill. Napakunot noo si Leia. Pamilyar ang petsa. Yun ang araw na sinabing may emergency OT si Arnold. Hindi siya agad nagtanong. Ayaw niyang magbintang. Pero magmula nun, mas naging mapanuri na siya. Napansin niyang may bagong pabango si Arnold. Palagi itong nakasando at moong noon. Pero ngayon, nakapolo na. Laging bagong gupit at laging nakagel. Tuwing Sabado, sinasabing may overtime. Pero hindi nagpapadala ng kahit isang text hanggang Linggo ng umaga. Kinabukasan, habang si Arnold ay nasa banyo, nagring ang cellphone nito. Nakasalpak sa lamesa at nakita ni Leia sa screen ng pangalan. Trish. Pintig ng puso niya ay bumilis. Lahat ng duda ay unti-unting nagkakalinaw. Pinilit ni Leia na huwag umiyak. Ayaw niyang makita ng mga anak ang kahinaan niya. Gusto niyang makasigurado at kailangan niya ng katotohanan. Kaya tinawagan niya si Mayet. Pwede ba kitang makausap? Mahina niyang tanong. Leia? Oo naman. Saan mo gusto tayo magkita? Sagot ni Mayet. Ikaw na bahala. Basta may kailangang malaman ako tungkol kay Arnold. Napatingin siya sa salamin. Nakita niya ang sarili. Wala nang ayos. May eye bags at hindi na makinis ang balat. Pero sa likod ng pagod na itsura, naroon ang isang babaeng matapang. Isang babae na, sa wakas, ay handa ng tuklasin ang sakit para makalaya. Isang Sabado ng hapon, nagkita sina Leia at Mayet sa isang tahimik na cafe malapit sa terminal. Nakasuot si Leia ng simpleng blusa at slacks. Bahagyang inayos ang sarili. Nagsuklay, nagpulbo, pero bakas pa rin sa mata ang pagod at lungkot. Leia! Bungad ni Mayet habang niyayakap siya. Ano nangyari? Umupo si Leia at agad na inilabas ang cellphone. Ipinakita ang picture ng screen ng cellphone ni Arnold at pangalan ng babae. Mayet, kailangan kong malaman kung totoo ang iniisip ko. Ayokong basta nalang magduda. Pero ang dami ng palatandaan eh. Tulungan mo akong sundan siya. Hindi ko to kayang mag-isa. Saglit na natahimik si Mayet. Pero pagkatapos ay tumango. Gagawin natin yan. Hindi para saktan ka, kundi para matauhan ka. Minsan kailangan nating masaktan para lang matauhan tayo. At para makahanap ng sagot sa tanong. Kinabukasan, Linggo na. Sinundan nila si Arnold. Sabi nito ay may meeting sa supplier. Pero sa halip na sa hardware area, nakita nila ito sa isang mamahaling restaurant. May kaakbay na isang babaeng sobrang ayos. Maputi, naka-tube dress, at may malaking hikaw. Mula sa kotse nila Mayet, malinaw ang bawat kilos. Nagkiss pa nga sa pisngi ang dalawa habang nagtatawanan. Hindi na kinaya pa ni Leia ang nakikita niya. Tila gumuho ang mundo niya. Nang mga sandaling iyon, lahat ng sakripisyong inalay niya ay tila wala lang. Hindi niya mapigilan ng pagluha. Napayuko siya sa sasakyan ni Mayet habang tahimik itong nag-abot ng tissue. Hindi lang pala ako hindi sapat, Mayet. Para sa kanya, wala na talaga akong halaga. Hindi totoo yan. Ikaw ang may pinakamatibay na puso sa lahat ng kilala ko. Pero ngayon, kailangan mong maging matatag. Kasi hindi lang sarili mo ang dala mo. May Kian at Mika ka. Umuwi si Leia, napilit kinakalma ang sarili. Pinagmasdan niya ang kanyang mga anak na natutulog. Mga inosente, walang kamalay-malay sa sakit ng kanilang ina. Kinabukasan, hinarap ni Leia si Arnold. Arnold, saan ka galing kahapon? Diretsyong tanong niya. Meeting nga. Di ba sinabi ko na sa'yo, may supplier kami sa Pasig? Talaga? Meeting ba ang tawag mo sa pakipag-date kay Trish? Mariing sabi ni Leia habang pinapakita ang litrato mula sa cellphone ni Mayet. Napatigil si Arnold. Leia,
Hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan? Na habang ako hindi pa tapos maglaba, ikaw ay nagpapakasarap sa ibang babae? Habang wala na akong tulog sa pag-aalaga sa mga anak natin, ikaw ay abala sa pagpapabango para sa kanya? Tumahimik si Arnold. Wala na siyang maidahilan. Alam mong pinakamasakit? Hindi yung may iba ka. Ang mas masakit ay ang ginawa mong wala akong silbi. Ilang saglit ang lumipas bago nagsalita si Arnold. Tignan mo naman sarili mo, Leia. Hindi ka na kagaya ng dati. Ang losyang mo na. Wala ka ng dating. Ikaw rin ang may kasalanan nito. Tila sinampal si Leia ng paulit-ulit. Sa loob ng puso niya, tuluyan nang namatay ang natitirang pagmamahal. Hindi na muling nag-usap si Leia at Arnold ng maayos matapos ang mainit nilang pagtatalo. Sa bawat araw na lumilipas, palamig ng palamig ang pagsasama nila. Sa halip na ayusin, lalong naging bastos at malamig si Arnold. Nagiging madalas na ang pag-uwi nito ng madaling araw. Minsan ay may amoy alak, minsan naman ay may bakas ng lipstick sa kwelyo ng polo. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, tahimik na nag-impake si Leia ng kaunting damit. Isiniksik niya sa isang lumang backpack ang ilang pares ng damit para sa kanya at sa kanyang mga anak. Bawat tiklop ng damit ay may kasamang luha, takot at pangambang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Arnold, maaga siyang umalis kasama sina Kian at Mika. Walang iniwang sulat, wala nang paliwanag. Dahil para saan pa, hindi na rin naman siya panapakinggan. Saan ka pupunta niyan? Tanong ni Mayet nang tawagan siya ni Leia. Wala akong tiyak na pupuntahan. Basta, ayoko nang manatili sa bahay kung saan wala akong halaga. Sagot ni Leia sa pagitan ng luha. Agad siyang pinasundo ni Mayet. Inalok siya nitong makituloy muna sa maliit niyang apartment. Doon unang beses ulit nakatulog si Leia ng mahimbing. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil sa wakas malaya na siyang huminga. Ilang araw pagkatapos ng pag-alis, sinubukan ni Arnold siyang tawagan. Pero hindi para humingi ng tawad, kundi para murahin siya. Wala kang karapatang isama ang mga bata. Dapat ako ang may custody sa kanila. Sigaw ni Arnold sa telepono. Hindi na siya sinagot ni Leia. Pinatay niya ang tawag. Tinanggal ang SIM card at napagdesisyonan niyang simulan ng lahat, kahit mula sa wala. Kinabukasan, naglakas loob siyang bumalik sa dati niyang pinagtatrabahuhan, ang maliit na accounting firm ni Mr. Sevilla. Leia! Gulat na bati ng matanda nang makita siya. Hindi ko akalaing babalik ka pa rito. Pasensya na po, sir. Pero kung pwede po, kung may bakanting posisyon, kahit assistant lang po, tatanggapin ko po. Natahimik si Mr. Sevilla saglit. Tinitigan si Leia na halatang payat, pagod, ngunit may determinasyon sa mga mata. Hindi ko kailanman kinalimutan ang dedikasyon mo dati. Kung gusto mong bumalik, welcome ka rito. Sa totoo lang, kailangan talaga namin ng experience na tao eh. Naiyak si Leia sa tuwa. Hindi dahil may trabaho na siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, may isang taong naniwala ulit sa kakayahan niya. Habang pauwi, hawak ang maliit na sobre ng initial documents, nitigan niya ang mga anak na tahimik na natutulog sa upuan ng jeep. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng tadhana. Pero itong simula ng bago nating buhay. Bulong niya. Pagdating sa bahay ni Mayet, nag-message si Mayet mula sa trabaho. Girl, may nakita akong info tungkol kay Trisha. May asawa na pala yun. Di man lang alam ni Arnold. Napangiti si Leia. Sa isip niya, simula pa lang ito ng tunay na karma. Isang linggo matapos ang tuluyang pag-alis ni Leia, tumambad ang unang dagok kay Arnold. Sa kalagitnaan ng trabaho, bigla siyang pinatawag sa HR office. Bit-bit ng legal department ang isang complaint letter. Formal na reklamo laban sa kanya mula kay Attorney Dexter Soriano, isang abogadong kilala sa husay at tigas ng prinsipyo. Mr. Ramos, may hinahong tawag ng HR. Kayo po ay sinasangkot sa kasang concubinage at destruction of marriage ayon sa reklamo ng Mr. ni Mrs. Tricia Soriano. Ayon po sa mga dokumento, matagal niyo na raw pong karelasyon ng kanyang asawa.
Nanlamig si Arnold. Hindi niya alam kung ano ang uunahin. Ang galit, ang takot, o ang kahihiyan. Hindi niya inaakalang ang babaeng kinahuhumalingan niya ay kasal pa pala. At higit sa lahat, asawa ng isang abogadong hindi basta-basta. Hindi ko po alam, sir. Wala siyang sinabing may asawa siya. Sa batas, ignorance is not an excuse, Mr. Ramos. Putol ng HR manager. Bilang kumpanya, we are placing you under preventive suspension while this is investigated. Lumabas si Arnold na parang binagsakan ng langit at lupa. Tumawag siya kay Tricia, ngunit hindi ito sumasagot. Nang minsang mag-reply ito lamang ang sinabi. Wala akong sinabi sa iyong pilitin mo akong mahalin. Wala akong responsibilidad sa iyo. Napaluhod si Arnold sa bangketa habang hawak ng cellphone. Ipinagpalit niya ang asawa niyang matapat. Ang mga anak niyang nangangailangan ng ama para sa isang babaeng hindi man lang kayang ipaglaban siya. Samantala, si Leia ay abala na sa pag-aayos ng mga dokumento para sa kanyang bagong trabaho. Sa tuwing papasok siya sa opisina, ay bitbit niya si Mika na iniiwan muna niya sa maliit na daycare sa loob ng building. Si Kia naman ay nasa eskwela, tuloy-tuloy ang pag-aaral. Ma, kailan tayo magkakaroon ng bahay ulit? Inosenteng tanong ni Kian isang gabi. Kapag nakapag-ipon na si Mama, babalik tayo sa sarili nating bahay. Mas maganda pa at mas mapayapa. Sagot ni Leia, habang hinahalikan ng noo ng anak. Dumating ang balita mula kay Mayet. Leia, nakita ko si Arnold kanina sa hardware. Mukhang haggard na. Nawalan na raw ng trabaho. Pinagtatawanan siya ng ibang tao dahil sa reklamo ni Atty. Soriano. Hindi sumagot si Leia ng masama. Wala siyang sinabing, buti nga. Tahimik lang siyang ngumiti. Hindi ko na yun problema. Sagot niya. May sarili na akong laban. Sa mga sumunod na araw, lumalakas ang loob ni Leia. Nakikipag-usap na siya sa suppliers. Nag-aasikaso ng reports at tinuturuan na rin si Marco, anak ni Mr. Sevilla, sa ilang accounting strategies. Napapansin siya ng management dahil sa dedikasyon niya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang muli ang respeto. Hindi bilang asawa o ina lang, kundi bilang babae, bilang professional at bilang isang tao. At habang si Arnold ay nalulugmok sa problemang legal at kawalan ng trabaho, si Leia na may unti-unting umaakyat sa bagong yugto ng kanyang buhay. Mas matatag, mas buo at malaya. Isang buwan mula nang makabalik sa trabaho, malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Leia. Bagamat hindi pa rin madali, unti-unti na siyang nasasanay sa bagong takbo ng kanyang araw. Gumigising pa rin siya ng maaga, pero hindi na para lang maglaba at magluto. Gumigising siya ngayon bilang isang babaeng may direksyon, isang ina at empleyado na may panibagong laban sa buhay. Sa kumpanya, mabilis siyang napansin ng mga kasamahan dahil sa husay at sipag. Madalas siyang pinupuri ni Mr. Sevilla dahil sa galing sa pagtutok sa mga detalye ng financial reports. Leia, I want you to assist my son Marco. He is handling our new project. Kailangan niya ng katulad mong pulido sa trabaho. Sabi ng matandang boss, isang hapon. Kinabahan si Leia sa una. Si Marco ay may reputasyong seryoso, tahimik, pero matalino. Nang una silang magkausap, maayos at magalang si Marco. Ma'am Leia, sabi ni Dad ikaw daw ang pinakamagaling dito. Sana hindi ka magsawang gabayan ako. Biro ni Marco habang nakangiti. Napangiti si Leia. Hindi po ako magaling. Sanay lang talaga sa detalye, lalo na kapag nasanay kang mag-budget ng sweldo na kulang sa isang buwan. Sabay silang natawa. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madali ang trabaho para kay Leia. Bukod sa masarap katrabaho si Marco, naging komportable na rin siya sa kanyang paligid. Tuwing lunch break, isinasama siya ni Marco sa cafeteria. Doon ay mas napapansin ng mga office mates ang kakaibang chemistry nilang dalawa. Marco ha? Biro ng isang office staff. Baka may inlove ka kay Ma'am Leia. Ngumiti si Marco. Wala naman pong masama doon ah. Babae siya. Malakas. Matalino. And to be honest, isa siya sa pinaka-inspiring na tao na nakilala ko. Hindi agad nakasagot si Leia. May pangingilabot siyang naramdaman. Hindi dahil sa iya,
kundi dahil sa matagal na niyang hindi naririnig mula sa ibang tao ang ganoong klase ng papuri. Sa loob ng ilang taon, puro walang silbi, tagasahod at losyang lamang ang naririnig niya. Isang gabi, habang nililigpit ang mga gamit pa uwi, biglang huminto si Marco sa harap niya. Ma'am Leia, sana hindi ka ma-offend pero gusto ko lang sabihin na kung lahat ng ina ay katulad mo, mas magiging mabait ang mundo. Saludo ako sa'yo. Namula si Leia. Hindi niya alam ang isasagot, pero ang puso niya sa unang pagkakataon ay tila muling tumibok. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa muling pagbabalik ng respeto sa sarili. Habang nakaupo siya sa jeep pauwi, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila. Tahimik siyang ngumiti. Hawak niya ang kamay ni Mika at Kian. Walang yaman, walang alahas, pero sa puso niya, nararamdaman niyang mayaman siya sa isang bagay. Pag-asa. Hindi pa tapos ang laban, pero ang puso niya ay handa nang sumabak muli. Isang umaga, habang papasok sa opisina, nasalubong ni Leia si Mayet sa labas ng building. Bit-bit nito ang paborito nilang tinapay noon. Leia, may balita ako. Nakita ko si Arnold kahapon. Payat na, parang haggard na haggard. Narinig ko pa nga sa isang tindera na pinagsara na yung kaso dahil nagbayad siya ng damages. Pero naubos daw ang ipon nila. Wala na rin yung babae. Umuwi sa probinsya kasama ang tunay na asawa. Tahimik si Leia. Sa halip na mapasaya siya sa narinig, may lungkot siyang naramdaman. Hindi dahil sa awa, kundi dahil alam niyang walang nanalo sa digmaang iyon. Lahat sila ay may sugat. Lalo na ang mga bata. Kinagabihan, habang nasa palengke siya para bumili ng ulam na isasahog sa simpleng sinigang, may tumawag sa kanya mula sa likod. Leia. Pamilyarang tinig. Paglingon niya, nakita niya si Arnold. Nakapangkaraniwang t-shirt lamang ito. May sunog sa balat at may bit-bit na grocery bag na halatang hindi para sa sariling pamilya. Nagkatinginan sila. Walang salita. Katahimikan lang na puno ng bigat. Anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong ni Leia. Dito na ako nakatira. Sa may likod ng eskinita. Nakikitira lang ako sa pinsan ko. Leia, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Hindi agad sumagot si Leia. Pinagmasdan niya ang dating lalaking nagpabagsak sa kanya. Wala na sa anyo, wala na sa yabang. Isang dating malupit na asawa na ngayoy basag at walang direksyon. Hindi ko alam kung mahalaga pa yung sorry mo. Ani ni Leia. Pero hindi ko na rin yan kailangan. Hindi ako bumangon para marinig yan. Bumangon ako dahil hindi ko kayang manatili sa lugar kung saan wala akong halaga. Inilabas ni Arnold ang cellphone. Gusto ko lang sanang makita si Kian at Mika. Umiling si Leia. Kung gusto mo silang makita, dumaan ka sa tamang proseso. Hindi na ito gaya ng dati na sa'yo lang umiikot ang mundo. May sarili na kaming galaw. Tumango si Arnold. Bahagyang nakayuko. Salamat, Leia. Kasi sa kabila ng lahat, hindi mo ako sinira sa mga anak natin. Hindi ko kailangang sirain ka, Arnold. Ang totoo, sarili mo ang sumira sa'yo. Umalis si Leia na hindi lumilingon. Buo ang loob, payapa ang damdamin. Hindi siya umiyak. Wala na siyang galit. Tanging panatag na lang ang natitira. Pagka-uwi sa bahay, nadatnan niya si Kian at Mika na gumagawa ng school project. Lumapit siya at yumakap sa mga anak. Mahal ko kayo. Bulong niya. Love ka rin namin, Ma. Sabay na tugon ng mga bata. Sa sandaling iyon, napatunayan ni Leia na hindi niya kailangan ng kahit sinong lalaki para maramdaman ang halaga niya. Siya na mismo ang bumuo sa sarili niya. Mas matibay, mas buo, at mas marangal. Makalipas ang 6 na buwan, malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Leia. Ang maliit na negosyo na sinimulan niya sa tulong ni Marco, isang online store na nagbebenta ng mga eco-friendly household items, ay lumago at tumani ng mga positibong review. Ang pangalan ng shop niya
ay sumikat hindi lang dahil sa produkto kundi sa kwento sa likod nito. Sa bawat order na pinapadala nila, may maliit na sulat. Ang tahanan ay hindi lamang 4 na sulok ng bahay. Ito ay kung saan naroon ang pagmamahal, sakripisyo at pag-asa. Minsan, habang nasa opisina siya, nilapitan siya ni Marco. Leia, may gustong kumausap sa'yo. Gusto kang i-feature sa isang online talk show. Tungkol daw sa mga single moms na bumangon mula sa pagkawasak. Nagulat si Leia. Ako? Hindi ako sanay magsalita sa harap ng camera eh. Hindi mo kailangang magsalita bilang eksperto. Gusto lang nilang marinig ang totoo mong kwento. Ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Minsan nasa katahimikan ng isang inang lumalaban. Ani Marco. Matapos ang ilang araw na pag-iisip, tinanggap niya ang imbitasyon. Isang simpleng studio lang, walang engrandeng ilaw o set. Pero habang nagsisimula na ang interview, nandoon ang kaba, ang luha, at sa huli, ang inspirasyon. Ma'am Leia, tanong ng host, ano ang pinakamalaking natutunan mo matapos ang lahat ng pinagdaanan mo? Saglit siyang natahimik at saka tumingin sa kamera. Na ang pagiging ina ay hindi isang kahinaan. Ang pagiging housewife ay hindi pagiging inutil. At higit sa lahat, ang babae ay hindi dapat minamaliit, kahit kailan. Akala ng iba wala kang ginagawa. Pero sa likod ng bawat malinis na damit, luto sa mesa, at yakap sa gabi, naroon ang puso namin hindi sumusuko. Umabot sa libo-libo ang views ng episode. Maraming babae ang nag-comment, nagpadala ng mensahe, nagsabing na-inspire sila, at si Leia na minsang tinawag na walang silbi, ngayon ay ginagawang modelo ng katatagan. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain ni Kian at Mika sa maliit nilang inuupahang apartment, bumulong si Mika. Ma, masaya po ako sa bagong bahay natin. Mas masarap po ang pagkain dito kasi laging masaya. Napangiti si Leia. Ang importante, magkakasama tayo. At ang tahanan, kahit saan yan. Basta may pagmamahal. Buo yan. Sa isip niya, napakalayo na ng kanyang nalakbay. Mula sa babaeng akala wala ng silbi, ngayon ay isang ilaw ng pag-asa para sa marami. Wala na siya sa anino ng kahapon. At hindi na niya kailangan pa ng pagbabalik ni Arnold. Dahil ang tunay na tagumpay ay ang muling pagtayo sa sarili, kahit wasak na ang lahat. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na to. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na to. Paki-like and share na rin kung nagustuhan nyo para naman mapakinggan din ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bagong kwento na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli! Thank you so much and peace out!